Okay, kare-kare naman tayo ngayon. Paborito ng karamihan. Isa na rin ako doon. Paborito ko talaga itong kare-kare. Tapos meron kang ginisang bagoong. Ay, postpone na naman ang diet nito. Meron akong 750 grams na pork belly. Medyo wala nang laman dito sa may bandang dulo dahil meron akong pinaggamitan. Pero okay na rin kasi merong balat. Sinama ko na lang din dyan. Titimplahan ko lang ito ng asin, tapos paminta, at saka ko lang bubudbura ng kaunting seasoning. Hindi ko ito ilalaga, iro-roast ko yung pork. Kaya imamarinate ko to overnight, bukas ko pa naman to lulutuin. At dahil nga iro-roast ko to, ay kailangan tuyong-tuyo yung balat. Tutuyuin ko muna yan ng aking kitchen tissue. Then, papahiran ko ng suka yung skin para mabawasan yung hindi magandang amoy at saka para mas malutong. Then, lalagay natin sa ref, uncovered overnight. Ayan, kinabukasan, tuyong-tuyo na yung balat niyan. Iro-roast na natin ito. Air fryer yung gagamitin ko. Maglalagay lang ako ng rack para sabay na ring maluluto yung ilalim at magba-brown. Then, yung skin yung ipapaibabaw natin. Iseset lang natin itong aking air fryer sa 200 degree tapos 30 minutes. Pero 50 minutes natin lulutuin yan. Pagkatapos ng 30 minutes, dahil yun lang yung maximum, ibabrush ko lang ng oil yung balat para shiny naman siya. At pagkatapos niyan, iseset ko ulit yung timer ng 20 minutes. Okay, natapos na yung 50 minutes, patayin na natin yung air fryer. Hahanguin ko na yan. Kung makikita nyo yung pinaka-ilalim, yung likod ay brown na rin. Kaya hindi ko nabibilingin yan dahil okay naman na yung kulay at saka luto na rin yung aking pork. I-rest ko muna to at palalamigin para malutong na malutong mamaya yung balat at saka juicy yung laman. At habang nagre-rest yung aking pork, ay itong gulay naman ang aking ipiprepare. So, try natin itong ibuhol para maganda yung presentation. Pahirapan natin yung sarili natin at saka yung kakain. Pero nagbago yung isip ko, wag na lang pala. Puputulin ko na lang, mas madali pa. Mas madaling i-prepare, mas madali pang kainin. Depende na sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilagay na gulay. Masarap din dito yung may puso ng saging eh. Nakalimutan ko lang bumili. Maglalagay din ako ng pechay. Medyo marami yung gusto kong gulay kaya medyo marami ilalagay ko. Then, yung talong. Magpapakulo lang ako ng tubig. Maglalagay ako ng asin. At pag kumukulo na, ay ilalagay ko na yung sitaw. Nahugasan ko ng mabuti yung aking pechay at kinat ko na. Sineparate ko yung white part doon sa green. Yan, luto na yung aking gulay. Half cook lang to. Ayokong malabog yan. Hindi ko na rin tinakpan para hindi naman magkulay dilaw yung aking gulay. Nilagay ko na yung white part ng pechay. Sandali lang din yan. Blanch lang yung ginawa ko dyan. Then, itong pinaka-leaves ng pechay. Blanch lang din yung gagawin ko dyan. Hahanguin ko na. Hindi kasi masarap yung gulay pag labog. Itatabi ko yung pinaglagaan dahil ito yung gagawin kong sauce mamaya. At dito naman sa talong para maganda yung pagkakaluto. Ipiprito ko to para maganda yung kulay. At saka mas masarap kasi pagka pinirito yung talong. Fry lang natin yung talong hanggang sa mag-golden brown yung kulay. Konti lang yung ginamit ko mantika para hindi naman masyadong oily. Yan, luto na yung talong at luto na rin yung pechay at saka yung sitaw. Itatabi ko muna to at gagawa ko ng sauce. Igigisa ko muna itong 5 cloves of garlic tsaka yung sibuyas. Mag-a-add lang ako ng konti pang mantika. Ipa-fry ko lang to hanggang sa mag-brown yung bawang at saka maluto yung sibuyas. At pagkatapos niyan, isasama ko na dito sa pinaglagaan ng aking pechay at saka ng sitaw. Yung gulay ko ay hinugasan kong mabuti kasi nga yung pinaglagaan ay gagawin kong sauce. Masarap din kasi yung may lasa ng gulay doon sa sauce. Mag-a-add din ako 1 beef cube. Pwede rin yung chicken or pork cube. Then, ihahalo ko na yung aking peanut butter. 150 grams yun. Tinunaw ko lang sa mainit na tubig. Naglagay na rin ako ng atsuete at saka konting seasoning. At para mas lumapot yung ating sauce, nagtunaw lang ako ng rice powder sa konting tubig. Tsaka ko ihahalo dito unti-unti. Pakuluan ko lang to ng mga 5 minutes. At pagkatapos, tikman muna natin bago patayin yung apoy. Para malaman natin kung tama na yung lasa. At pag tama na ay, i-prepare na natin itong aking crispy pork belly. Ang sarap talaga pagka crispy yung pork. Ang kaso, pagka ipinray mo yan, ay naku talaga naman, napakatilamsik. Tapos yung paligid ng kalan ko ay puro tilamsik na mantika. Minsan umaabot pa sa sahig. Kaya ni-roast ko na lang para mas mapadali. Iwas tilamsik pa. Okay, at dahil sa yung mister ko lang naman muna yung kakain, ay maliit na portion muna yung aking ipiprepare. Ang ganda ng aking sauce. Lasang-lasa yung peanut butter dahil ko konti lang naman yung isinabaw ko. Kaya lasang-lasa yung peanut butter niyan. Yan, lalagyan ko ng maraming gulay dahil mahilig talaga kami sa gulay.
Sa susunod, yung tuwalya naman ng baka yung aking ikakare-kare. Ang hirap kasi kung humanap nun, palagi akong nauubusan. Masarap din yung pata ng baboy. Ang problema ay wala namang kumakain ng taba dito, kundi ako lang. Kaya hindi ako makapagkare-kare ng pata ng baboy. Yan, ready na yung aking kare-kare. Kain na na. Okay, enjoy and thank you for watching.